Ang Jamil ay binubuo ni Jayzam Lloyd Manabat at Camille Maring Camille Trinidad. Sila ay kilalang kilala bilang isa sa mga pinakapopular na couple vlogger sa Pilipinas noon. Nagsimula sila mag-upload sa YouTube noong 2016. Sa simula, gaya ng maraming vloggers, ang mga content nila ay mga pranks, challenges, mga sitting vlog, reaction videos at iba pang mga video na nagpapakita ng kanilang personal na buhay, ang pagbuo ng kanilang bahay, pagbili ng mga sakyan, mga milestones sa kanilang relasyon at iba pa. Pareho silang nakatapos ng kolehiyo. Si Jayzam ay may degree sa BS Industrial Engineering at si Camille naman ay sa Business Administration. Sa murang edad, nagawa nilang pagsabay ng pag-aaral at ang pagbuo ng kanilang online presence. Ang kanilang pag-angat sa pagiging sikat ay hindi overnight, ngunit mabilis naman. Mula sa pagiging vloggers na nagsisimula, nakalikom sila ng milyong-milyong subscribers dahil sa pagiging relatable sa kanilang mga prank at challenge videos at sa pagiging bukas sa ibang bahagi ng kanilang buhay. Noong Agosto 2020, naabot nilang humigit kumulang 10.11 million subscribers. Sila ang tinuturing na isa sa mga pinakamabilis na couple vlogger sa Southeast Asia na nakaabot ng ganoong bilang dahil sa dami ng views, sa content na madali ma-share at madali maengganyo ang mga manonood. Bukod sa pagiging vloggers, nagkaroon din sila ng collaboration sa ibang mga sikat na personalidad, nakapag-invest sa kanilang sariling bahay, mga sasakyan at iba pang material na achievement na ipinapakita sa kanilang vlogs. Ang kanilang mga tagahanga na tinatawag nilang mandirigma ay naging bahagi ng kanilang paglago at suporta. Tulad ng maraming publikong relasyon, hindi rin nakaligtas sina Jayzam at Camille sa mga pagsubok. May mga issue sa kanilang relasyon na lumabas sa publiko, kabilang ang usapin ng away, pagiging triggered ni Camille sa mga nakaraan nilang problema at ang pressure na dala ng kanilang pagiging vloggers na magbahagi ng lahat. Mahaba-haba rin ang naging epekto ng pagiging bukas sa publiko. Paminsan, kahit ang mga private nilang problema ay napupunta sa mga tanong, sa media, sa kanilang mga taga-subaybay na nakakaapekto sa relasyon at sa kalusugang emosyonal nila. Agosto taong 2021, marami ang nagulat ng bigla na lamang nilang burahin ang kanilang YouTube channel na nasa milyon-milyon na ang subscribers. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, ang dahilan ng pagbura ng channel ay upang mapagtuunan ng pansin ang kanilang relasyon. Ayon kay Camille, dumating sa punto na pati ang mga simpleng tanong ay naging dahilan ng emosyonal na pagkapagod. Isa sa mga naging turning point ay nang maimbitahan sila sa isang brand screening para sa isang proyekto. Sa halip na karaniwang tanong ukol sa content, tinanong sila kung totoo ba ang kanilang relasyon o ginagawa lang para sa views. Para kay Camille, ito ay naging isang triggering moment na nagpamulat sa kanya sa matagal na niyang nararamdaman. Ang ideyang baka hindi na sila nagmamahalan dahil gusto nila, kundi dahil may channel silang pinapangalagaan. Sa panig naman ni Jayzam, inamin niyang matagal na rin nilang pinag-uusapan kung paano mapangangalagaan ang kanilang relasyon at sa puntong iyon, napagtanto niyang mas mahalaga ang pagsasama nila bilang magkasintahan kaysa sa anumang tagumpay sa digital world. Kahit sabay nilang pinasya na burahin ang channel, kahit gaano ito kasakit o kalaking sakripisyo para sa kanila, ang mental at emosyonal na kapayapaan ay higit pa sa likes, views at income. Gayunman, sa gitna ng kanilang paliwanag, hindi nawala ang mga spekulasyon ng publiko. Isa sa mga pinakaumugong na usap-usapan ay may kinalaman sa Bureau of Internal Revenue (BIR). Noong mga panahong iyon, naging mainit na usapitang tungkol sa pagbubuwis ng mga social media influencers matapos maglabas ang BIR ng Memorandum Circular No. 97-2021 na nag-uutos sa lahat ng mga online content creators na ideklara ang kanilang kita at magbayad ng kaukulang buwis. Sa dami ng kinikita ng Jamil mula sa YouTube, may mga ulat na nagsasabing maaaring umabot ang kanilang kinikita ng 50 hanggang 100 million pesos sa loob ng 2 taon. Kasunod nito, marami ang naghinala na binura nila ang kanilang channel upang takasan ang responsibilidad sa buwis o upang burahin ang ebidensya ng kanilang kita. Hindi rin nakatulong mga balitang nagsasabing ibinebenta o umano nila ang kanilang bahay at sasakyan matapos burahin ang kanilang channel. Para sa ilan, ito ay indikasyon ng pag-iwas sa posibleng pananagutan sa buwis o problema sa pananalapi. Subalit agad namang itinanggi ng Jamil ang mga ito. Ayon sa kanila, ang pagbura ng channel ay walang kinalaman sa BIR o sa usaping buwis. Sa katunayan, may personal silang pagtutok sa issue. Dumaan sila sa konsultasyon sa BIR at siniguradong maayos ang kanilang financial documents at tax records. Ang mahakbang daw na ginawa nila ay bahagi lamang ng pagpapabuti sa kanilang relasyon at sa kanilang mental health.
Matapos ang halos isang buwan, noong Setyembre 15, 2021, muling nagbukas ng bagong channel ang Jamil. Sa kanilang unang video, ipinaliwanag nila ang mga dahilan sa likod ng kanilang desisyon at nilinaw ang lahat ng issue na ibinabato sa kanila. Ngunit hindi na ito gaya ng dati. May halong pag-iingat, may distansya at mas malinaw ang hangganan sa pagitan ng kanilang personal na buhay at online content. Dumaan pa ang ilang buwan at naging malinaw na nais ng dalawa na lumago bilang mga individual. Muling binura ang bagong Jamil channel at napagdesisyonan nilang bumuo ng kanya-kanyang YouTube channels. Hindi ito nangangahulog ang hiwalay na sila kung nais na lang bigyan ng pagkakataon ng kanilang mga sarili na magpahayag ng sariling boses sa labas ng tambalan nilang dalawa. Lumawak rin ang kanilang saklaw mula sa content creation. Sinubukan nilang pasukin ang mundo ng musika sa pamamagitan ng kanilang debut single na Tayo Hanggang Dulo. Ang kantang ito ay simbolo ng kanilang paglalakbay bilang magkasintahan, puno ng hamon, pagsubok at paninindigan. Hanggang sa kasalukuyan, aktibo pa rin si Camille sa social media habang si Jayzam ay mas low-key na sa pagpo-post. Ngunit patuloy nilang binabalikan ng kanilang ugat, ang pagmamahalan, ang simpleng pamumuhay at ang pagsisikap na manatiling totoo sa sarili kahit sa hirap ng milyong mata ng publiko. Pagkatapos ng bagong channel, naging malinaw sa kanila na gusto nilang magkaroon ng espasyo at mas maging maingat sa kung ano ang ibabahagi nila sa publiko. Nagkaroon ng mga video at mga content na naglalayong magpaliwanag, magbigay linaw sa mga intriga at ipakita ang mga bahagi ng kanilang buhay na hindi pa nasasabi. Bagamat marami nang lumipas mula nung dinilit nila ang Jamil YouTube channel taong 2021, may mga nakalap na impormasyon tungkol sa kasalukuyang buhay ni Jayzam Manabat at Camille Trinidad. Hindi nawawala ang mga lumalabas na issue tungkol sa kanilang relasyon, mga akusasyon ng panloloko ni Jayzam noon, pati na rin ang mga tanong mula sa mga followers tungkol sa sinseridad ng kanilang partnership. Ayon sa kanilang mga ulat, patuloy nilang binibigyang linaw ang mga ito sa social media at sa mga vlog nila upang hindi manatili ang haka-haka. Ayon sa mga pinakabagong labas na update, ang bago nilang channel na Jamil ay may mahigit 1 milyong subscribers at mga ilang videos na uploaded pa lang na may kabuang view count na nasa milyon-milyon na rin. Ibig sabihin, mayroon silang YouTube presence ngayon, ngunit malayo ito sa dating laki at reach ng original na Jamil channel. Hindi malinaw kung ang mga bagong videos nila ay pareho pa rin sa mga dating estilo nila o kung mas pinili nilang gawin itong mas pribado. Sa kabila ng kanilang mga pagkilos, hindi pa rin nila ganap na naabot ang dating kasikatan. Maraming taga-subaybay ang naghihintay para sa mga bagong content at may mga agam-agam pa rin kung hanggang kailan nila kakayanin ang pagiging public figure habang binoprotektahan ang personal nilang buhay. Isa sa mga malaking tanong para sa marami kung kailan sila magdidesisyon na magkaroon ng permanenteng plano para sa kanilang relasyon at sa kanilang public image. May mga usap-usapan na baka sa susunod ay magsama silang gumawa ng content muli ng mas may hangganan o baka tumutok na lang sila sa ibang larangan na hindi nangangailangan ng sobrang exposure gaya ng dati. Kung titingnan natin sa kasalukuyan, mahirap pa rin sabihin ng eksakto kung gaano sila kaaktibo sa YouTube dahil hindi naganap na naibabalik ang dating laki o dami ng uploads. At marami sa mga videos nila ngayon ay may mas maliit na audience kumpara dati. Ngunit malinaw na may pagsisikap silang bumalik sa content creation habang sinusubukan nilang ipanatili ang kanilang relasyon, kalusugan ng isip at hangganan ng pribadong buhay.